Mar. Siguro this time, oo, kaya nila. Basta makapag-early lang sila ng maayos. Okay. Dun pa din yung concept ng early game scaling. Yan ang trinabaho ng Aurora against TLPH kanina. But you were talking to us about the importance of the first turtle, the first objective ng Team Liquid Philippines. Magtutuloy-tuloy ba ang Stampede or will it be the Northern Lights finally getting a point? Casters, time to shine. Malalaman na natin yan sa pagpasok natin ng game number 2. Nauna na ang hakbang ng Team Liquid Philippines patungo sa final goal. Pero ang tanong, makakahabol ba ang Aurora Gaming? Ben, kung babalikan natin ang mga era na kung saan ay uso ang Fred Red at ang Barats, parang mga season 10, season 11, parang bang dinadala tayo ng Aurora at ng Team Liquid Philippines sa ibang mundo eh. Lalim nga ng baon eh, no? Pero alam mo, tiwala ako din sa strategy ng Aurora. Especially with Emus Kite, sana ito sa mga utility junglers back then nung talagang nasa ano pa tayo, era pa tayo ng RSG. And sila din naman yung nilight yung magkasama noon. And nakitagandaan dito is medyo kaya talaga nila in terms of matchup ng mga heroes dito ng PLPH. Meron silang surefire way of actually taking objectives. It's just a matter of actually executing it. That's true. And yung Barats na ito, nakakamiss din makita dahil ang daming mga magagandang plays mula sa Detona's welcome. Lang tagal na nating hindi nakikita. And with the tank junglers na nagbabalik ngayon, it's just a matter of time na nagbalik nga itong Barats na to kasi nakita na natin si Baksha, si Fred rin ay bumalik na rin. Yung Akay nga ay 3 beses mahigit na natin nakita. Who would thought Grand Finals malalabas ang Barats? Isipin mo yun, talagang nasubukan ng Aurora kung gaano ba kalalim ang kanilang paghahanda against Team Liquid Philippines. Yung Team 1 performance kasi ng TL, parang ibang TLPH yung nakita natin. No? Yeah, sino ba yan eh? Kumbaga, at yun yung previous encounter nila, parang na-realize ng Aurora, okay, kailangan natin ng utility jungler versus TLPH para kahit paano ma-repel natin yung early game aggression nila. Ang sinagot ng TLPH, after yung early game sabayan tayo early game. And for Aurora, again, this time around, meron silang pangsagot dun sa mga papasok sa mga objectives, especially with the Detona's welcome. Ang concern ko dito is, sa sobrang dami kasing papasok ng TLPH, kaya bang i-sustain ng Aurora yung damage? Kasi usually yung Barats natin may kasamang Matilda to eh. Oh, yun nga naman talaga, no? Yung combo na nagmula pa sa Age of the Crown na laging binabato ng mga tactic Aurora members. Here we go, sideboard na kain agad! Ay, naku na dodge! Nadadya tayo dito na welcome pero si Steven kahit ang nagwagi doon sa pagong. Kaya si Sanford ay hindi pa tapos. Papasok din sila. The thought is there. Ngayon naman si Edward ay mapupuruhan na. AOG! Mula dito kay Sandy. Mas back sa gilid. Sanford na baba ng buhay pero si Edward ata ang mapupuruhan. At si Carlito makakakuha ng first blood. Hindi pa tapos yung laban kasi si Light ay nandun din. May tatama bang racket? Hindi na nga muna. Precious Run. At hindi na rin umabot sa dulong-dulong pa sana, no? O pagong man ay nakuha ng Aurora. Tingnan ang nakakuha ng first kill of the game. Yeah, even though ang cute ng interaction ng immunity nung lapu-lapu, nakuha pa rin Demon Kite yung pagong. Kasi ang importante lang naman is hindi siya nakastun. That's true. During the turtle take, meron din siyang sarili niyang CC immunity. Pero yung Microman, na-dodge pa ni Sanji yung smart missiles. Tama na, smart missiles yung second skill ni Barats. Ang tagal na kasing di nagagamit yan eh. Ano yun, missile expert. Ayun, missile expert. Missile expert. So hindi lang hindi lang matalino, sobrang talino. Sobrang talino, expert. Pero may question mark sa dulo yun eh. So hindi pa natin sure, missile expert. Ganun nga yung pagkasabi daw. Pero yun na, Purple secured for the side of Team Liquid Philippines. Wala pa namang invade. Napapasok mula sa Aurora. And so far, equalized po ang ating laro. Hindi pa tayo nakakita ng sobrang laking lamang dahil naging equal naman kahit papano yung palitan sa first blood at pagong. Pero for TLPH, actually sila yung medyo nagmamadali ngayon. Kasi pagdating ng mid to late game, alam naman natin, scaling yung hero sa kanilang side. Especially yung winning matchup ng CC versus Lapo. And also, meron kang Sicilian problem mula kay Yue. Na by the way, wala pang talo yung Sicilian ni Yue. Isa yan talaga sa mga nire-respeto eh. No? Kung baga kung Super Prince, may makikita kang Selena. Yung Sicilian naman ay isa talaga sa mga inaabangan when we talk about Yue. By the way, ay ilang beses na nating nakita sa loob ng isang Grand Final stage. Pero hindi pa rin yan nakukuha yung inaasam niyang championship. Bigat na ito, no? Kasi naalala ko sa isang interview, sinabi ni Edward na gusto na nilang bigyan ng championship itong si Yue. At nalalapit na sila. Isang hakbang na lang ang kanilang kailangan. Sisimula na nga rin yung pagong na ito. Pedro Nurse ay inaikasa. Wow! Target si Ohip pa! Ang nagwagi doon sa pagong. Ngayon, AOG ay naikasa rin. Demon Kite ay pupuruhan na No, no! revitalize.
napisa yung dinosaur. Si Light ngayon ay tumatakbo. Iiwasan ata yung pag-sugo dito ng CLPH. Kaya lang, sabi ni Light, haharapin ko na ng liwanag. Pero parang nadala din siya ng liwanag dito ng CL. Kakaiba yung control na pinakita ng Liquid and again Carteezy. Ginamit yung dash para maiwasan niya rito yung barats. Tumama pa rin naman, pero sabay kasi men yung first kill rate 3 plus yung isang Death Sonata mula kay Oheb. Talagang nilelayer nila para makuha yung objective. Oo, nakakatakot din pala to si Sanji mag-fire sa flicker for the stun. At si Doming kahit ay babagsak sa kamao ni JP. At rekta lang ang pag-push para dito sa top lane. Hindi siya naligtas ng purify niya. Hindi maganda, napapurify pa. Itong si Doming kahit so matagal lang aatay niya. Para rito, grabe yung pananalasa at pagsagasa ng TLPH ito, ha? Men, sobrang lala ni JP. Ayaw paglaro yung Aurora. Ayaw. Yung game number 1, ganun na ganun yung itsura. Ngayon, sabihin na natin, oo, meron silang Barats, meron silang CC. Kaso si Doming ayaw niya paglaruin. Kanina pa si JP. Ayaw, sabi dito ni JP. Hindi, next game ka na maglaro, Doming. Kahit bigay mo na sa amin to. Parang ganun yung pinapa-atin niya dito, eh. And if you're Doming, kahit maiinis ka sa ganitong klaseng galaw Biruin mo pati dito sa baba, may 2v1. Yun, nakakainis din, ha? Kasi Versus Fan, inabitawan. And yung vengeance mula dito kay Edward. Buhay pa rin naman ang Legend Zero. Ayan, si Light ay matatagpuan ni Carl. Gitna naman, at the first strike ay nailapag na rin dito ni Sanji. Hindi talaga makahinga. Doon sa taas, ginugulo siya. Pagpunta niya sa gitna, ginugulo pa rin siya. Ito yung stampede na lagi natin sinasabi, yung aggression ng TLPH. Actually, hindi kailangan makonvert yung mga kills Ang importante, hawak nila yung river, hawak nila yung mid lane, and may access sila sa mga side lane. Kasi kung mapapansin mo, yung Rora, especially si Light, yung pwesto na lagi tinitake ng Gatot Gacha, it's under the jungle of Demon Kite. And TLPH yung lagi nakabante. Lalo pat may advantage sila dito na hawak pa nila yung Hilda. Ayan na, hahawakan na rin nila. Hinahin na. Dito ulit welcome nagamit. Sa likod ni Upog. Si Sanford ay sasalwin lang. Pero si Carteezy nakuha na yung pugong ngayon. Namamatay din. Itong si Sanford. Domeng, JP. Kung sila dito kasi si JP napakatibay ng talaga. Pero rin na binawan din si Sanji. AOG, tinamaan si Sanji. Flicker ay nagamit din. Pero prayer strike Carl! dito kay Carl. Kaya lang apat na miyembro mula dito sa Team Aurora. Ang kanya sinalo pero buhay pa rin ang Young Coat. Pero may habulang nagaganap. Edward and Hohem. Kakalma muna sila. 2-4-0, naging palitan doon. Medyo nalugi pa ata ang Team Liquid kahit nakuha nila ang pagong. Kaya kahit sabihin natin maganda yung frontline dito ng TLPH, ito rin yung problema ng Granger kanina, men, ang hirap pa rin ng mga members ng Aurora, especially kapag nasa harap si Edward. Parang hindi enough yung kanilang mga kits para mapatay yung CC. And usually, ito naman talaga yung sakit kapag Granger yung hawak mo, no? Kapag masyadong maraming gumagalaw sa mga teamfight, ang hirap mag-focus ng target. Even though ang tagal sinusustain ni Carteezy yung harapan, hindi kasi nila mapatay si Edward. Oo, at ang napakahirap din kasi talaga patayin ni Edward on the CC. Bukod sa vengeance na hawak niya, yung sustain lang talaga na nanggagaling sa kanya yung passive ay kailangan respetuhin. Pero mo magkikita ang dating magkapatid, Edward and Oheb, way back. Magkakampi ang dalawang ito. Maraming nagbibigay ng mga video, mga posts at iba pa na dati pinoprotektahan ni Edward si Oheb. Pero ngayon, hinahanap na siya. Kailangan nila gawin yun para sa isang ompyonato. Back to square one nga yan Parang yung storya ni Oheb at Edward, back to square one na magkalaban na naman sila. Ngayon nagkakainitan sila sa Land of Dawn. Si Edward naman, syempre pag-iinitan niya si Oheb dito, masarap gamitin yung ultimate si Granger kasi napakataas din ng damage output ng CC. Especially hindi mo pwedeng labanan kasi yung vengeance din Yun yung isang problema ng TLPH. Kapag ginamit ni Edward yung vengeance, parang wala silang sagot. Sila gagamitin. Sanford ay umatras na rin. At least meron siyang land shaker para makaiwas si Neverman. Sa itaas na bahagi, nag-push lamang ito si Oheb. Tagumpay ang pagbasag ng Torre ng Aurora sa ibaba. At makakapag-rotate pa sila sa mid lane. Medyo matutulak lamang ni Oheb yung top lane. Kaya naman magkakaroon ng chip damage doon sa may Torre, sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi pa naman accessible ang loob ng orange side ng Aurora Gaming. At least makakahinga pa kahit papano sa Demon Kite. Siyata nila pahihingayin si JP. Masyadong makunat. Tumama yung isang hits flow. Uy, guard! Carteezy ay Grabe! napakatapang talaga habang pre-hit lang. Ito si Oheb. Kung sino mula dito kay JP, nakita niya si Edward. Hahawak muna sila dun sa left mid bush. Reset ata ang maging call. Pero magagamit yung revitalize dito ni Light. Kaya naman sisimulan dito ni Carteezy ang door. Papasok dito kay Edward. Ako kalahati lang buhay niya. Sobrang tapang talaga. Doon din si Sanford. Nagpakain na rin. Dito ulit welcome. Iubog sa dalawang miyembro. Mula din sa team. my goodness. Si Sanji nakuha ng kill. Pero si Sanji sa likod. Si Carteezy ngayon ay umaabante. Sanford? Kailangan na umatras. Sanford ay napakatapang talaga. JP ay lalayo na rin. Kompleto si Ricardos pa dito ang seal. At pwede na nilang hawakan ng tulugan itong Lord. Mukhang itutuloy na nga nila ito. Ibibigay na
ata ng Aurora Gaming dahil nag-rotate na sila Bigay. palayo. This is going to be the first Lord of the game. Secured para sa Team Liquid. Yun, sobrang lala nung juggle ng TLPH. Si JP ayaw magpalaro. Wow. Si Sanford, siya pa yung nagpakain. Si Cartesi yung target. Pero sabi kasi ni Sanford, walang palag yung dinosaur sa Apex Predator. Nakakatakot naman kasi talaga si Sanford. Piruin mo, kahit hindi niya makuha yung mga assist o yung kills, the fact na nazo-zone out niya yung 3 o 4 na miyembro mula sa Aurora ay more than enough na Yeah. para sa Team Liquid Philippines. And just the sheer threat of that, kasabayan na rin ang feathered airstrike dito ni Sanji. Nagkukumpul-kumpulan na ang Aurora Gaming. Pero kahit pa sabihin natin lamang na ng 4,000 Team Liquid, pinupusuan pa rin ng Aurora itong Sicilian Oh my na goodness. hawak ni Yui. Aray ko, naramdaman ko, parang ako rin, nabagsakan din ng feathered airstrike. Pumatay yung likod ko. Makatis eh, no? Makatis talaga. Domeng kahit kailangan niya mag-worry dito kasi alam niya na 2 hanggang 3 bagsak lang siya ng feathered airstrike. Oo, yung opportunity na makapag-dash parang ayaw ibigay ng Ayaw. TLPH. Laging may threat na, sige subukan yung lumapan, wala kayong damage dealer. Yan yung laging sinisigurado ni Sanji. Yui, mukhang pinasok agad ni JP ah. Masyado matapang si Daddy James dito. So, Teka, lockdown ang magiging call. Carl Easy, nandun yung Todd. Feathered airstrike para lang i-zone Grabe. ang mga miyembro ng Aurora at hindi sila nakalapit. Binubrusko na lang ng Team Liquid Philippines yung mga objectives na gusto nilang makuha. And looking at the damage dealt, karamihan ng damage na lumalabas mula sa Team Liquid ay nanggagaling kay Sanji in Oheb. Yung bulk damage nila ay kakaiba. Yeah. Tsaka, ang pinaka-importanting aspect dito sa laro ng TLPH is hindi lang sa ang lala ng frontline nila, ang lala ng vision na nakukuha nila with JP just controlling these bushes. And ito yung nag-enable kay Sanji na hanapin yung mga proper targets. Actually, si Yuwit at si Domeng kahit lang yung masarap bagsakan talaga dito if si Sanji. At sa ngayon, no, mukhang dumedepensa naman ang Wala, side di ng ko Aurora Gaming sa loob ng kanilang purple bomb. 75 seconds pa naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng ating laro. Kaya makakahinga pa ng bahagya ang Aurora Gaming. Let's go back kay Yui dito. 1-0-1 on this game on his Sicilian. Kapag ilang minuto pa ba ang hinihintay ng isang Sicilian para maging effective siya sa larong ito? Feeling ko at this stage, mga 6 to 7 minutes pa. Kailangan nilang makuha dito yung hindi lang yung items but also the stacks from Yue and also some defensive items para kay Demon kay tsaka kay Edward. Kasi gusto nila dito yung medyo tumatagal na team fight, especially having the CC and of course the sustain from Light with the Revitalize. Kasi problema super overwhelming ng damage ng TLPH. So kailangan makipagsayaw talaga ng Aurora dito sa tugtog ng TLPH. And yung Sanji or sa pick na ito ay isa sa mga malaking dagok ng kanilang sustain lineup. The moment na malapagan. Grabe, pasok pa rin! Tabang ang precision shot nagamit. Paano sa Sanford? Sanford? Nandito na yung defense ng snapping mula kay Sanji sa mukukuna ng Team Liquid Philippines. Kailangan naman to si Demon kahit hilay na may even din ata. Sabi ni Conti, sige, third na lang tayo sa likod. Grabe. Uy, may nakakuha. Then, kailangan mag-atrasan ng Aurora. Dapat mo pa na rin ang jungler from Aurora. TLPH. Pwede sila Ay! Napakatapang. Breaker from Ay, JP. grabe. Talagang stampede na. Wala nang pakialam sa base. Wala na rin pakialam sa torre. Hinahunting na nila isa-isa. Si Edward na lang ang nakitira. Edward! Oy, Aurora Gaming, medyo dumudugo. Kaya Edward din, ha? napasok. Natot! Ilalaban talaga! And Owen, ladies and gentlemen, inisa-isa, in-snipe, isa-isa ang Aurora. Grabe si The Goat. Hindi na ako jungle. Lahat na. Assassin, utility, setter. Para kay Cartesi, hindi pa rin siya namatay. And what a play, what a call mula dito sa Team Liquid Philippines. Alam nilang lamang sila, alam nilang ipit. Inipit pa nila mas lalo all the way to the base. Ika nga po rito, wala na silang pake sa loob ng mga tore ng Aurora at makukuha pa nila ang pangalawang Lord na ito with the largest gold lead in the game. Almost 10,000 para dito sa Team Liquid. Kita mo yung SOP ng TLPH. Haharapan ni Carl po. Frontline na niya si Demon kahit lalabaran niya yung sustain na meron dito sila Light at si Edward. Tapos pre si JP. Ayaw talaga paglaruin si Yui at si Domeng kahit even Sanji. Nakadalawang bagsak siya sa may likuran bago niya fully kinomit yung feathered airstrike para mapatay si Demon kahit gets na gets ng TLPH. Isa lang naman problema nila. Kailangan wala sa clash si Domeng at pati si Yui. Ako yung 6 minutes na sinabi mo kanina. Midnight yung hinihintay ng Aurora na sumakit dito si US sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Makuha yung sa kanyang What? stacks at iba pa. Yan ang hinihintay What? ng side ng Aurora. What? What? And yung Lord ay nakabasag na dun sa may top.
At tagumpay naman kahit papano, kung iisipin natin ang Aurora sa pagpigil sa TLPH na sumugod sa may top. At makakadepensa pa naman, no? Pero lumaki at lumubo mas lalo. 12,000 gold lead, direct na mid lane. Ang push ng Team Liquid Philippines. Available pa naman ang mga battle spells ng Aurora Gaming. At mukhang makakadepensa pa sila, pero yan na. Better strike mula kay Sanji. Kahapdi pati si Edward. Napagsak, isang bagsak talagang yung damage, isang katutak eh. Half HP yung isang feathered airstrike mula kay Sanji. And kay Edward binato yun, men. Imagine if si Domeng kahit yung tinamaan, gaano kasakit yung isang bagsak mula sa Farsa. Well, parang ayoko na makita at this point. Na-unlock eh. Kanina dalawa lang yung target eh. Sabi ni Sanji, testing ko nga. Para pwede na ata kahit sino eh. Yun nga eh, ito Ayun, kahit sino daw. Kaya na daw. Demon Uy! Fight. Uy! Sanji! Masyadong malalim aka. Carlito ay kailangan matras. Naku, nasubo siya dito. Hindi mo kahit hindi naman sa pinatukuran. No way! Kailangan matras si Old. Oh my goodness! Ay, OJ! Kabahan yung dalawang miyembro na Team Liquid Philippines. At ang Aurora. JP! Isa na sila. Ngayon ay kailangan na lumayo ni Sanford. Nakapatay din naman. Si Demon Ken na kanya naging target doon. Papasukin ata! Hinahantik din si JP. Ayan na! Pitang grass! Ohet! Wala siyang ginamit Ohet! ng grass. Ngayon naman si Uy. Bakit nakikipagsabay? Oo, Nagpapakayanin ata. At naging stuck lang ang Sky Piercer niya dito. Itong si Edward. Kamuntikan ang Team Liquid Philippines, pero buti na lang nandoon si Oheb. Pero men, yung sandwich claw ni Uwe under the nose of Sanji, hindi niya in-expect yun. Usually na-flicker ni Sanji yun eh. Matatouch niya yun. Pero imagine mo pagbaba ng wings by wings, may sandwich claw na nakabang mula kay Uwe. And yun na ata yung pinaka-crucial na Sanguine Claw na binato ni Yue so far. Dahil nabilan niya ng oras ang Aurora Gaming. In fact, kaya na nga ata lumaban sa Lord na ito 16 minutes in. If you are Aurora, ito na yung puso. Yung 6 minutes na binanggit kanina ay palapit na ng palapit para dito sa Aurora. Sumasakit na si Yue. Nakakapalag na si Edward. Kailangan lamang ay mahuli si Sanji. But after that mistake, sigurado natuto na ang chef. Yeah. Kailangan nilang tignan dito yung mga missile expert at pa rin na yung sandwich claw, yung displacement power ng Aurora. Pero lukat na yung backside namin nakasilip. Pwede doon siya kasi Doming kagad na naging target nila. Baba na ng buhay. At si Sanford with the previous fighter. Doming! Reset yung titawag nila sa Lord! Napatay itong si Carlito. Si Doming kahit ay napalayo na Light! rin. At si Light ay napaalam Oh my sa goodness! proseso. Tuloy-tuloy lamang sila dito. Pwede maghabol. Ang mga miyembro ng TLPH, dalawang napatumba. May jungler pa naman ng Aurora. Wala sa TLPH. Pero actually, kung iisipin mo, pwede nga nila i-rush to eh. Oo, kung makita nila no, na dumidepensa naman yung tatlo ay pwede pa. Pero mukhang hindi naman ata i-risk ito ng Team Liquid Philippines. Meron pang retry si Demon Kite. 15 seconds para dito kay Carl TZ. Kaya naman kakalma muna tayo dito. We are once again entering the late game. Katulad na lamang ng game number 1 na umabot ng lagpas 20 minutos ay papasok na tayo close to 18. Baka nga mag-evolve na rin ang Lord na ito. Pero grabe itong TLPH ha. Kanina pa sila nagluluto, men. May nagluluto dito. Kanina si JP nagluto sa likuran. Pero napakahapdi na nung Sicilian ni Yue, especially with these items. Yung kanyang Blood Wings, Divine Glaive. Patong mo ba dyan yung kanyang stacks? And kanina, Scarlet Easy, akala niya men mabubuhay siya. Pero napatay siya bigla ni Yue. At dito natin makikita yung puso ni Yue, men. 4 times na nagpakita sa loob ng Grand Finals. 4 times nasiraan ng pangarap at ngayon humaharap sa Team Liquid Philippines in this late game scenario. TL ang hahawak ng Lord na ito. Carl TZ tatangkihin na. Feathered airstrike forces Yue. Mapapalayo ng bahagya pero mukhang soft reset para sa Lord na ito. Naghahanap ng teritoryo ang Aurora Gaming at mukhang mahahanap nila sa may bandang itaas. Alam nila na wala ng flicker JP, itong si Yue. JP napakalayo talaga. Tinan mo, binabox one niya. Kumbaga sa basketball, binabox one niya itong si Yue. Sanford? Si Sanford. Napag yung Jammer Force. Napatutunan ata siya. Preparation squad din nagamit. Pero si Oheb nakakuha ng Lord. Isa sa completion ni Sanford na sa Rina. Yung main damage dealer dito ng Aurora. Isinunod pa nila si Edward. AOG nagamit ni Light. Ngayon ay pupuruhan natin si Demon Kite. Tatlong miyembro pumupuro sa kanya. Ngayon naman ay sa may bandang gitna na maalam din itong si Sanji. Oh no! JP! Dalawang miyembro. May pagparil-paril pa na ginagawa dito sa Oheb. Popping the immortality. Mamamatay si Light. At si Oheb na lang ang natitira. Wipe out para sa Cavalry. At ang game number 2 ay mapupunta sa kanila. Back-to-back victory!